Sagot ni Kulaong dito, sosoplakin natin 'to na matindi kasi wala, kabobohan yung ah, puro kabobohan yung mga pinagsasabi ni Kulaong dito. Soplak na soplak 'to. Ayan. Salamat po pala sa lahat ng mga nanonood ng aking video kasi naka 110 million views na naman tayo. Ilang beses na ako bumabalik dito, siguro mga 3 o 4 na beses na nagwa 110 million views ako. Aba, naka 110 million views na naman ako. Kaya salamat po sa lahat po ng mga manonood natin. Okay, thank you, thank you. Jay Leus Jr., he used to be my idol, Boss Mac. Thanks to you and MG. We found out his true motive. Keep up lang, boss, para maging aral sa iba. Opo, opo. Salamat po sa inyo pong pakulay na naman. Malaking tulong po yan para makapagpatuloy tayo sa paglaban sa budol-budol na si Kulaong. Tony Blanc, buti wala pang kumilaw kay Kulaong, no? Ako, gigil na ako eh. Kahit ako na kumilaw sa kanya kung may magprotekta lang sa akin. Naku, hayaan nyo na po ang batas ang umabol dyan. Aldrin Castrense, Boss Mac, good eve. Sana mag-boxing talaga sila. Malabo yun. Diana Manuel, defense mechanism niya yung paulit-ulit niyang sinasabi na Roel, ikaw na magsabi. Oo nga. Kuya Erwin, watching from Marilao, shoutout sa BJMP para mabalita si Kulaong. Okay, Kuya G. Belus, kitang-kita nagigil si Pacman. Oo. Okay, nag-spend time muna sa asawa, Kuya Henry. O yun, yan ang tama. Ponesang Pinay tap like mga katropa pips at mga kahombre. O, Ate Mel Alcantara, lalamunin na siya ng lupa. Kuya G, sinabi ko sa mga kaibigan ko sa Italy na panoodin ka lagi. Salamat po, salamat po. So puntahan na po natin to bago tayo mapuntahan pa ng iba, anong oras na. Puntahan natin to. So plakin natin si Kulaong. Yung si makagago yun. Tatatawa ako sa putang ina sulsul na yan. Yan lang ba kaya mong ipagmalaki? Akala ko ba makagago, malalim ka sa underground, Sinabi mo sa akin na dapat kinapa ako. Puta, yan pa nga lang Kulaong, di mo na kayang tapatan yan eh. Di mo na kayang higitan yan eh. Mag-interview ka ng mas matindi kay Manny Pacquiao, Kulaong. Kung ikay naliliitan kay Manny Pacquiao, mag-interview ka ng mas matindi pa kay Kulaong. Siguro kay Manny Pacquiao. Interviewin mo si Bob Arum. O kaya interviewin mo si Mike Tyson. Diba? Putya, minamaliit mo yun na interview, Manny Pacquiao na yun. Minamaliit mo pa. Ikaw nga, sino yung interview mo? Si Joshua. Sino yung pinakamalaking na-interview mo? Si Joshua. Akala mo kung makapagsalita to na, interview niya si Digong Duterte no? Putya, na-interview mo si Joshua, si Owa. Yun lang. Wala kang ba na-interview man lang ang kilalang tao na makapagpapatunay at maipagtatanggol ka Si Joshua lang ang bukod tanging nauto mo. Tapos Manny Pacquiao, mamalitin mo pa? Ang lalim mo. At pag natunghayan ko, ang lalim mo, sabi mo, ay baka mawala na lang ako. Bakit kung sino-sino ini-interview mo at sinusulsulan nung magalit sa akin? Kaso hindi nabili. Hindi nabili, Kulaong. Papailan ka ng kaso, bugok. Anong hindi nabili? Hindi nabili, no? Walang views, no? Tanga. Ay, wala daw views. Kulaong. Anak ko, yan ang akala mo, Kulaong. Eto, pakita natin. Wala daw views. Nasa na. Okay, eto. Anong walang views? Anong walang views, Kulaong? Eto. 852,000 views na. Yan na po yung pinakamalaki. Ay naku, natanggal ko. Ayan Yan na yung pinakamalaki dito sa Kulaong time yata. Kasi 24 hours pa lang,
aba, 852,000 views na. Yung kay Kuya The Kings parang nag 1M na eh. Eto, ewan ko kung kita nyo, masyado kasing maliit eh. Lakihan natin. Ayan o. Kulaong, 852,560 views na. Ay may harang pala. Ayan o, 852,000 na. Ano sinasabi mo, Kulaong, na hindi nabili? Dyan nga, sa totoo lang, kahit 1 views lang yan. Kahit na 1,000 views na lang yan. Kunwari, hindi talaga bumenta, hindi talaga nagkaroon ng views. Pero importante, kakasuhan ka ni Manny Pacquiao. Yun ang importante, Kulaong. Biruin mo, nagka-views na. Pinakamalaking views, tama yung sinabi ni MG. Baka ito ang maka 1 million views sa lahat ng mga Kulaong videos niya. Lalagpas pa po ito. Kasi mainit na mainit pong usapin to ngayon. 852,000 views na for 24 hours. 24 hours and 4 hours ba o 5 hours na nakakalipas. Ngayon, pag yan lumabot ng 3 araw, 4 na araw, lagpas ng 1 million yan. Tapos makakasuhan ka pa ni Manny Pacquiao. Magpipilipin loop ka. Pupunta ka ng Mindanao. Parehas tayo. Ako baka mag-Philippine loop din ako. Pero ako, tetestigo. Ikaw, kakasuhan. Ay, thank you Contessa Dawi sa pakulay. Salamat po. Si Kulaong, iba ang mundo niya. Wala na siya space sa mundo natin. Masyado na siyang malakas para sa mundo ng mga tao. Ganun ba yon? G-Man Gold, si Joshua, tapos scripted pa. Good day po. Thank you po sa mga pakulay. Widya, Sherwin Renzo. Ayan, salamat. Thank you po sa inyo pong mga pakulay, suporta. Maraming salamat po. Contessa Dawis, ayan, nagpa-member din pala siya. Salamat po. Ito, Kulaong, yung sinasabi mo na hindi bumenta, 852,000 na. What more pa yan kapag 3 araw na lumipas. Nako, Kulaong, pahiya ka na naman dyan. Ayan kasi mahirap kapag medyo mahina utak. Kapag hindi marunong sa SOCMED, yung medyo bugok-bugok, ala ka talaga, Kulaong. O bob ka talaga. Hintayin mo. Yung kaso mo kay Manny Pacquiao, yun pa ang magiging pinakamalaking danyos perwisyo sa buhay mo. Tapos kaming mga minaliit mo, kaming mga sinabihan mo na mga pipitsugin, mga uhugin vlogger, pero hindi mo alam, Kulaong, yung uhugin vlogger, yun ang pinakamalaki ang naging perwisyo sa'yo. Tapos yung sinatawag mo Makmak Diablo, nako, napuwing ka? Napuwing ka kay Makmak Diablo? Sabi ni Jaja Cap, focus lang kay Makasuso at kay Fake Attorney. Hindi. Meron lang ako liliwanagin dito. Tanginan Jaja Cap yan, hanggang ngayon nandun pa rin. Ate Joseph Groups, nandun pa rin si Jaja Cap. Imagine mo kung gaano kaano yan, kasolid kay Kulaong, putya. Umalis na, bumalik pa, umalis ulit, bumalik pa din. Sus Mariosep, wala bang community mapuntahan, Jaja Cap? Okay. Gusto ko lang humalinawan to ng taong bayan. Unang-una, regarding doon sa kumakalat na video na, sandali, nako, ang dami naman palipad nito. Ang dami palipad nito. Sandali. 2020. Okay. Sabi rito ni The Chubby Filipino lawyer, I watched the Pacquiao interview and I couldn't help but laugh. MP was standing there while a seated makagago trying to make it look like an interview. Rather than a casual chat, MP was looking at MG thinking, who is this poser? Tama po, tama.
May liliwanagin lang ho. Bobo naman yung nag-comment na yan. Bobo ba kayo? Puro kay bobo. Oh, ito maliwanag ho sa lahat. Ito talaga literal na sinasabi ko on my live broadcast. Unang-una, yun hong kapatid niya na naging gobernador at congressman si Ruel, yan ho ay kahit papano masasabi nating kaibigan, nung hindi pa siya politiko, way back 2010, 2010 ho, that was 16 years ago, si Ruel ho, si governor, ay kalaro ko minsan ng tongit, kalaro ko ng bilyar. Pag nagkikita ho kami sa Maynila, recently nagkikita kami sa Resort World, kami nagkamay at nagyakapan pa bilang brothers. Kaibigan ko po yan. Teka, Kulaong. Punta tayo dito kay Makagago. Anong brother kang tukmol ka? Anong brother? Walang brother, ha? Okay, eto, puntahan natin to. Anong tarantado na to? May nalalaman ka pang brother. Okay, puntahan natin to. Ito, teka, lakihan lang natin. Paano ba ito malakihan? Yon, okay, ito. Nilakihan natin para makita po ninyo. Okay, Kulaong. Sabi mo ay kilala mo o kilala ka ni Ruel, kung sino mang kapatid ni Senator Manny Pacquiao, Ruel Pacquiao siguro yon. Hindi ko kasi alam kung sino yon. Hindi ko siya kilala na kapatid ni Manny Pacquiao. So, Governor Ruel pala. Governor ng Sarangani ba? Ano ba itong lugar? Ano yun? Tignan nga natin kasi pasensya na po, hindi ako updated eh. Malayo kasi sa atin to eh. Ruel Pacquiao. Okay. Gobernador of Sarangani. Ayan. Pasensya na, hindi po kasi ko hindi ko po kilala talaga siya. At ako po hindi po ako pamilyar kapag mga malalayo na yung lugar. Okay, eto yung sinasabi ni Kulaong. Si Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao ng Sarangani Province. Ayun. So sila po pala ito. 'Di ba? Ayan. So pinakita ko lang sa inyo para alam natin kung ano itsura ni sa Governor Roel Pacquiao kasi hindi ko nga po talaga kilala at hindi ko talaga alam. Nakita ko lang dito sa sa post ni Makagago kanina nung pinag-uusapan namin ng aking asawa. So ngayon, punta na tayo diyan. Teka, tanggalin ko yung nakaharang. Ayan yung post ni FG at ayon po sa kanyang sa kanyang matinding source, hindi kilala ni Governor Roel Pacquiao si Norman Gusgusin. Pang-ilang governor or politiko na ba yan na inayayabang mo tapos sa huli hindi ka naman kilala. Tapos na Norman, tapos na, wala nang balikan. Tuspok ka sa akin. Hanggang sa next life mo, ako pa rin ang hangganan mo. Diba? Yun na yung kumbaga, kasi kayang-kayang i-confirm talaga ni Makagago na etong si Governor Roel Pacquiao ay hindi talaga kilala si Kulaong. Bakit? Putya, nakapunta na yan sa bahay ni nakapunta na nga siya sa bahay ni Manny Pacquiao. Kausap ang mga abogado. 'Di ba? Talagang iano niyo 'yan. Ano ba tawag doon? Mamaliitin ninyo, ida-downplay ninyo yung nagawa ni Makagago. Pero wala kayong panama talaga. Wala kang panama. Yung kahit yung mga pinagmamalaki mo nga mga ninong at ninang mo, hindi mo nga maisama sa video mo, Kulaong eh. Kahit yung Perla Tumaliwan, hindi mo nga maisama sa video mo eh. O baka ayaw na nilang sumama sa video mo kasi wala kang kwentang tao. 'Di ba? Kaya ito po, talagang ito matinding source. Ibig sabihin, isa sa mga
abogado ni MG, ni Manny Pacquiao. Abogado ni Manny Pacquiao o tauhan ni Manny Pacquiao ang napagtanungan nitong si Makagago. Kaya matinding source. Wala na talaga ako laong. Ano na to, kumbaga, wala kang pagpipilian eh. Kasi para ka nasa isang kalsada na dead end. Ang pupuntahan mo, dead end, babangga ka sa pader. Wala kang mayu-U-turnan, hindi kayang mag-U-turn. Wala kang ibang magagawa kung hindi tapakan yung silinyador or tapakan yung preno. Pero kahit ikay pumreno, hindi ka din makakabalik. Hindi ka makaka-atras pabalik. Bakit? Nandito kami sa likod mo, tinutulak ka namin. Kahit patayin mo makina, tinutulak ka namin kulaong papunta doon sa pader na babanggaan mo. Hindi mo na tumatatakasan. Wala ka nang pupuntahan na iba kung hindi Hoyo. Wala ka nang magagawa kundi tanggapin ang iyong sasapitin na ito ang pinakamapait na yugto ng buhay mo. Grabe na pagkapahiya mo kulaong as in. Sa totoo lang, kanina nung pauwi kami ng aking asawa at pauwi kami, tapos nag-i-scroll siya kasi na-traffic kami ng konti. Di nag-i-scroll siya, gano'n. Tapos dumaan sa kanya tong video ni Kuya The Kings. Di ngayon, sabi ni Joy, sumagot na si Kulaong. Di, sabi ko, sige nga, pakinggan natin. Pinakinggan namin konti, mga ilang minuto. Sabi ko, wala nang aanoan si Kulaong. Ano na to kumbaga, talagang yun yung naisip ko eh. Diretsong kalsada, walang lilikuan, walang U-turn, diretso siya, babangga talaga siya sa pader. Yun ang kanyang pupuntahan. Wala na, Kulaong. Bumawi ka na lang siguro next life mo. I-request mo na ikay gawin na lang ipes o kaya gawin ka na lang langaw o kaya anay. Huwag kang gawin tao kasi pag naging tao ka na naman, meron na namang makagago kang makakalaban, meron na namang makakapuwing sa'yo na makmak Diablo, ganito lang kalit si makmak Diablo eh. Pero napuwing kita. Yan ang ipanalangin mo. Next life mo, gawin ka na lang kahoy. O kaya gawin ka na lang charger. Huwag tao, Kulaong. Sabi ko sa'yo, mapait na naman ang sasapitin mo pag naging tao ka next life mo. Unang-una, wala ho akong pinakalat sa channel ko na masamang balita with regards to the former Senator Manny Pacquiao. Sa totoo lang, hindi pa ho kami nagkita ng personal niya. Opo. Pero yung kanyang pamilya, ate niya, minsan yung tatay niya, minsan nakakasama ko sa sabungan because I stay in General Santos. Nagkaroon ako ng girlfriend dyan somehow in 2010 up to 2015. Teka, sabi mo wala kang kahit anong paninira na laban kay Manny Pacquiao. So, ibig sabihin, tinitira mo siya pa ilalim. Kasi nga, yung mga sinabi mo, kaya Senator Manny Pacquiao, ay sinabi mo noong tayo ay nagtatawagan sa GC natin. So, ibig sabihin, pailalim mo pala siyang sinisira noon. Diba? Yun na yun kasi, hindi mo naman kailangan sabihin sa amin yun eh. Ba't mo sinabi sa amin? Diba? Bakit mo kinuwento sa amin? Hindi naman namin kailangan yung kung ano man ang inyong usapan. Hindi naman namin hindi naman namin hinihingi kung ano yung katotohanan. Bakit mo kinuwento? Di ibig sabihin nun, tinitira mo siya pailalim. Sinisiraan mo siya pailalim. Yan ang yan ang tingin ko. Kasi, kung sinasabi mo na wala kang ginawang kahit anuman lang na salita na masama laban kay Senator Manny Pacquiao,
sa iyong palatuntunan, sa iyong channel, pero sa pag nakatalikod si Senator Manny Pacquiao at nasa tawagan tayo, doon mo siya dinadali. Di traitor ka pala. 'Di ba? Yun lang yung aking naiisip. Traitor ka. Yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, mamaya pala. Diretso ko muna to. Mamaya, pa-play ko yung full video. Ayan. Diretso pa tayo dito kay Kulaong. So pumupunta ako sa bahay ni Ruel, naglalaro kami ng bilyar ni Governor, minsan naman nagtotong-it kami, at casual friend. So wala naman hong problema sa akin si Manny until such time na nung somehow in 2018, nung nagkaroon ng Pacquiao-Matisi fight, eto, pakinggan nyo mabuti. Ako'y sawa na ako eh. Ako'y napapagod na eh. Tangina mo, gawa-gawa ka ng katarantaduan, tapos ngayon sasabihin mo napapagod ka. Walang walang pagod-pagod dito, Kulaong. Diretso laban. Paulit-ulit na yan eh. Nagkaroon ng Pacquiao-Matisi fight. At si Senator Manny Pacquiao, during that time, ang nag-promote ng sarili niyang laban sa Malaysia, sa Kuala Lumpur. Sa Malaysia, alam nyo ba dapat manonood pa ako nun? Meron po akong 3 ticket nun. Binigay sa amin ng boss namin, ni Joy. Binigay sa amin ng, kasi yung boss namin, si Adel, tatay niya ay parang minister of, kung di ako nagkakamali, parang minister of parang DPWH ang kanyang pinapasukan doon po sa sa Malaysia. Mataas ang katungkulan sa gobyerno. Ngayon, binigyan po ako ng ticket. Ngayon, hinanap ko talaga yung ticket na yon para baka sabihin nyo, Makmak, drawing ka naman eh. Makmak, wala ka namang katibayan. Ayan talaga, 3 ticket yan. Libre. Na binigay po sa akin, sa amin ni Joy. Kasi nga, hindi naman siya manonood. Hindi siya makakapanood. Kaya sabi niya, sa inyo na lang to. Alam nyo ba itong ticket na to, libre lang po ito na ibinibigay sa mga opisyal ng gobyerno doon sa Malaysia noong time na yon. Kaya eto, kung nanood kami ng fight ni Pacquiao, ano po yan? Tawag dito, matatalsikan daw kami ng pawis ni Pacquiao dahil nasa harapan kami mismo nung boxing ring. Kaya kung pumunta kami diyan, kung nanood kami diyan, ni Joy, tsak na makakapag-video ko kasi medyo nagbablog-vlog na ako noon eh. Noong time na yan eh. Sayang lang talaga at hindi po ako nakapanood. Di kami nakapunta diyan. Kasi yan, ginanap yan, linggo. Ngayon, pag linggo, walang nag-o-off day doon sa trabaho namin. Kasi yun ang pinaka-busy na panahon. Kapag linggo, yun ang pinaka malakas na araw ng dun sa sa trabaho namin. Kaya sabi nung boss ko nung nagpapaalam ako doon sa mismong may-ari, kasi si Adel yun yung parang pinaka general manager namin. Ngayon, yung pinaka may-ari, nagpaalam kami ni Joy, hindi kami pinayagan kasi kaming dalawa eh. Kaming dalawa ang manonood. Kung makikita nyo po diyan, ayan po yung ticket. So soplakin natin talaga dito si Kulaong. Ay, teka. Naku, ito yun sa sa IKEA yan eh, oh. IKEA sa Malaysia. Ayun, eto. Kung makikita nyo po diyan, row G, tapos seat 12. Yan po yung namin, uupuan namin. Libre lang tong ticket na to. Wala siyang kung makikita nyo, MYR00, wala. Wala po talagang bayad. Libre lang talaga para sa mga government official ng gobyerno. Ngayon, sabi ni Kulaong,
Kasi syempre tinignan ko 'tong ticket. Kung makikita po natin dito ng malapitan, medyo malabo lang, nakalagay po diyan, Golden Boy Promotion at MP Promotion. So ibig sabihin, etong MPKL, ano to? Hindi ko lang matandaan pero parang ano to parang ano ng ano to ng Kuala Lumpur eh. Parang ano ba tawag dito, yung parang MMDA ng Kuala Lumpur. Etong MPKL, hindi ko na lang siya matandaan kung ano ibig sabihin niya. Pero parang ganon. Parang MMDA. Ngayon, kasama sila sa mga nag-promote o nag-sponsor nitong laban na ito. Yan. Actually, yung mismong ticket na ito, nandito pa sa amin. Kaya lang hindi na makita ni Joy. Buti na-picturean to ni Joy. Na-picturean niya. So, dito, hindi lang si Manny Pacquiao ang nag-promotion. Dalawa, Golden Boy. Sino ba yung Golden Boy? Ang alam ko si De La Hoya. In partnership pa ng MPKL. Ito ay ano bang date yung nakalagay dito? Hindi na makita eh. Parang August yata to eh. August 2018, parang ganun. Sunday, ayan, nakalagay Sunday. Hindi ko na lang makita yung ano eh, medyo kapag Zoom lumalabo eh. Pero yan po yung ticket. Hindi po ako gumagawa lang ng kwento na dapat nakapanood po talaga ako diyan. Ngayon, ito pong pangyayari na ito na sinasabi ni Culaong na nag-promote ng sarili si Manny Pacquiao, hindi totoo. Kasi may kapartner. Doon pa lang, mali na yung kwento ni Culaong. Sabi niya nag-promote ng sarili. Hindi, may kapartner. Hindi alam ni Culaong na may kapartner. Kuala Lumpur.